panibagong antas. Level up. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarting makabansa. Diskarting makatao. Diskarting makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Sabel, ano ba yan? Paano yung hugas mo ng kamay? Masyado kang maselan. Nay, hindi to selan to. Kailangan ko itong gawin dahil humahawak ho ako ng pagkain habang nagluluto. Sa tingin ko, abala lang yan. Nakababagal sa pagluluto, bukod sa magastos sa tubig. Inay, Buti man lang sana kung big shot na restaurant itong sa atin. Small tie lang naman itong karinderyang ito. mayaman man o mahirap inay, pwede magkasakit kapag nakakain ng marumi. Ang mga kamay ho natin kung ano-ano ang hinahawakan kaya dapat lang maging maingat tayo laban sa mga germs. Proteksyon natin ang ating mga customer. Kaso nga, dagdag na abala at pampalaki gastos sa tubig yung diskarte mo, anak. Hindi ho inay, mas mabuti na po ang maagap kaysa masikap. Ang malinis, iwas sakit. At ayon sa inampalan, ang diskarte sa buhay ni Isabel ay... Winner! Panalong panalo! Magandang hapon po sa lahat ng aming mga masusugid na tagapakinig at welcome po sa inyong programang Diskarte. Ako po si Flor Abanto. Sa mahigit 20 taon ng ating programa, marami na po tayong tinalakay ng mga isyong hinggil sa ating lipunan. Mga isyong naging dahilan upang tayo ay makabuo ng mga dramang pangradyo na sumasalamin sa sitwasyon o pangyayari sa ating bansa. Mga dramang gumising sa ating mga natutulog na damdamin upang makibahagi at maging mapanuri sa mga kaganapang ating kinasasadlakan. Matapos ang mahigit na 20 taon, kamusta na ba ang bayan? Kamusta na ang pamamahala ng ating mga pinuno? Umunlad ba ang Pilipinas at naipagtanggol ang ating karapatan sa ating lupain at karagatan? May malaki at mabuti bang pagkakaiba ngayon? O pareho pa din ang mga suliranin natin noon na nagpasalin-salin sa mga susunod na henerasyon? Kaya naman ngayong hapon, balikan po natin ang ilan sa mga dramang tinampok dito sa ating programa. Muli nating pakinggan ang mga kwentong nabuo noon na minsan nagpamulat sa ating kaisipan. Diyan o, Mama. Liko ho tayo dyan. Kanan. Okay. Malapit na tayo. Oo, sir. Sige ho. Yun o. Doon sa may puno ng nyog. Doon sa may nakaparadang tamaraw sa tapat. Magkano? 87 pesos ho. Ah, eto, 100. Sa inyo na yung sukle. Salamat, Mama, ha. Maayos kayo magmaneho, eh. Salamat din ho, sir. Ayos itong Sabado ko. Mula kanina, akyat baba ang pasahero. Sana hanggang gabi, tuloy-tuloy itong swerte ko. Mama, Makati ho. No problem, ma'am. Kahit saan, basta sa loob ng Luzon. Sakin ho. Ay, salamat. Ang pogi ninyo, Mama. Uy, ako ho, ma'am. Gwapo. Oo naman. Ay. Saksakan ka ng gwapo sa tingin ko. Lalo na't hinintuan mo ko. Kanina pa ako nag-aabang ng taxi eh. Panay may pasahero ho ba ang dumaraan, ma'am? Hindi ah. Dami
Marami ngang walang sakay. Pero inaayawan nila ako kasi raw malayo. Matraffic daw. Sa panahon ngayon, ma'am, hindi naman maiiwasan ang traffic kahit saan. Sa bagay. Pero maski na, no, hindi sila dapat namimili ng pasahero. Ang dapat nilang pinipili na mabuti ang mga opisyal ng gobyerno na iboboto nila. Di ba, Mama? Si ma'am, oo. Mangangampanya ho ba kayo sa akin? May sinusuportahan ho ba kay kandidato? Wala pa. Pinag-aaralan ko pa mabuti kung sino ang iboboto ko. Sa bagay. Oo nga, ma'am. Minsan parang naiisip ko na huwag na lang bumoto. Ay, ba't naman ho? Ang gusto ko kasi, ang hanap ko yung hindi kurap eh. Yung bang tipong pagtapos ng eleksyon magtatrabaho talaga. Gaya nitong mga taga-Africa na ito. Africa? Oo, itong nasa drama sa radyo. Pakinggan nyo ho, matutuwa kayo sa presidente nila, hindi kurap. Sige nga, Mama. Pakilakasan nyo nga. Ito, Mas mga lumilitaw bunga ng ating mga ipinagawang investigasyon. Opo, Mr. President. Kaunti nga lamang po ito. Bakit? Ano ang dahilan at hindi nagsasampa ng kaso ang taong bayan laban sa mga kurap? Imposible. Halos lahat ay hindi alam kung sino dapat nilang ireklamo. Ano at kakaunti lamang ngayon nagsasampa ng formal na reklamo sa mga hukuman. Malamang po na hindi sila naniniwala sa ating sistema ng justisya. Ano reklamo? Wala silang tiwala sa ating justice system. Bakit? Mabagal ba ang mga paglilitis? Opo, Mr. President. Gaano kabagal? Naghihintay ako ng sagot, Ministro. Yan bang sinabi mong average ng 138 corruption cases na ilagak na sa hukuman? Ilan na sa mga iyon ang naresolba? 3/4, 1/2, 1/4. Ilan na, Ministro? Ilan? Kaunti pa lamang po. 16% pa lamang. Ano? O ba, ano bang ginagawa ng mga public prosecutors at mga huwes natin? Nagpapalaki lamang ba sila ng... bakit walang nangyayari? Saan bansa daw yan sa Africa, Mama? Tanzania daw, ma'am. Kung saan man yun. Yung mga problema nilang binabanggit, parang sa Pilipinas din, ano? Yun nga ho Madalas nagkukulang ang budget ng ating judiciary para isagawa yung mga maayos na paglilitis sa madaling panahon. Halimbawa po, kung saan-saan pa nakikigamit ng photocopier ang mga public prosecutors natin para sa paghahanda ng kanilang mga kaso. Dahil kulang-kulang po ang mga kagamitan sa mga hukuman. At bakit kulang? Naglalaan tayo ng pondo para sa mga pangangailangan ng bawat sangay ng pamahalaan. Para sa bawat ahensya. Bakit walang pambili? Dahil nga po sa korupsyon. Ano bang kabalbalan nito? Hindi tayo makakilos na maayos laban sa korupsyon. At kaya tayo hindi makakilos na maayos ay dahil na rin sa korupsyon. Abay, para pala tayo mga manok na biglang napugutan ng ulo. At hindi malaman kung saan pupunta. Paikot-ikot lang tayo. Ano ba ito, ha? Korupsyon na ba ang punot dulo ng ating buhay? Mabutit hindi pa tayo nilulusod na taong bayan. Ganito rin naman pala at wala tayong silbi sa kanila. Pagbabago ang gusto ko. Kung hindi epektibo ang pagsasampa ng kaso laban sa mga buktot, ibaling natin sa ibang paraan ang ating atensyon. May naisip ako solusyon. Pagkatapos ng meeting natin ito, nais kong simulan na ninyo agad ang pagpapatupad ng solusyong ito. Maliwanag? Ano pong solusyon? Ano pong solusyon, sir? Ano po gagawin namin? Gaya po na inyo nakikita, ayan ho, lanta na yung aming mga pananim dahil malayo ang patubigan mula rito ho sa aming bukid. Wala kayong sistema ng irigasyon. Meron naman po, sir, pero mahal ho eh.
Dangan kasi unahan kami siyempre yung lahat sa pakikipagtrato sa mga nagsisipagtayo ng sistema ng irigasyon. Trato? Paano kayo nakikipagtrato sa kanila? Sir, suhol po. Ha? Suhol. Kapag sinuhulan ho namin sila, uunahin nila kami. Sa amin mapupunta yung daloy ng tubig. Kapag wala po kaming panuhol, ayan, ganyan nga ho. Halos wala ho kaming maani. Nagkaroon pala ng epidemya sa lugar na ito, Doktor? Yes, ma'am. Awang-awa nga kami sa mga pasyente. Pero wala naman kaming magawa. Kulang ang mga gamot namin na maaaring ipamigay. Wala naman silang may pambili. Bakit kulang? May budget ang pamahalaan para sa mga libreng gamot para sa mga government hospitals gaya nito. Alam ko namin yon. Pero hindi naman nakaaabot sa amin. Hindi namin malaman kung saan napupunta. Wala naman kaming panahong mag-imbestiga. Kaya kita nyo naman, sa dami ng aming mga pasyente, hindi na kami magkanda-ugaga. Oho. Ano ginagawa ng mga tao kapag kailangan nila ng gamot at wala kayong maibigay o kaya wala silang mabili o may pambili? Namamatay po sila. Beno, mga ministro, may ilang buwan na rin mula nung pinasimulan natin ang ating Public Service Reform Program. Nakipagtulungan ba ang mga tao ninyo sa iba't ibang ministries special commission na itinatag para imbestigahan ang sitwasyon ng korupsyon sa ating bansa? Yes, Mr. President, sir. Hindi po kami nagkait ng tulong sa komisyon na pinamumunuan ni dating Premier Joseph Cindy Warioba. Good. Mabuti. Ano ang resulta ng mga surveys? Isa po sa mga ugat ng korupsyon sa mga bayan-bayan ay dahil sa kakulangan ng public infrastructure tulad ng mga tulay. Ang mga bayan na sinalanta ng tagtuyot at walang sistemang pang-irigasyon, bandang huli na pilitan na naman silang kumapit sa patalim. Sinuhulan nila ang mga engineers natin na gumagawa ng mga tulay para bilisan ang trabaho. Sinuhulan din nila ang mga naghahatid ng pagkain mula sa ating mga ahensya para makapasok agad ang pagkain sa lugar nila habang tagtuyot. Ganun ba? Ito katapat yan. Ialok sa pribadong sektor sa lalong madaling panahon ang pagtatayo ng mga tulay at pagpapakumpuni ng kalsada. Ganon din ang pagpapatayo ng mga irrigation systems. Idaan sa public bidding ang lahat. At ang ibig ko sabihin sa public ay dapat talagang batid ng publiko kung ano ang nangyayari. Ilalathala sa media ang resulta ng mga bids para alam ng publiko kung bakit nanalo ang isang kumpanya at ang iba ay hindi. Mr. President, sir, ibig po ba ninyong sabihin maaalis na sa direktang pamamahala ng ating Ministry of Public Works yung... Oo. Dahil wala naman silang nagagawang matino. Ang mga tauhan nila, hindi nila marendahan. Puro korupsyon ang inuuna. Kaya, privatization ang ating gagawin. Ililipat natin sa pribadong sektor ang pamamahala sa mga public works. Hanggang kailan po? Hanggang maunawa ng mga korap sa pamahalang ito na wala ng puwangang korupsyon sa ating lipunan. Ganoon ang gagawin natin para sa lahat ng mga pampublikong serbisyo. Kailangan makamit na yun ng mga mamamayan para tigilan na rin nila ang panunuhol. Kapag may taga-pribadong sektor na tumanggap ng suhol, aalisin natin sa kanilang kontrata at ililipat sa iba. Huwag kayong maingay! Tahimik! Kung tutuusin, tayong mga matataas na pinuno ang may pinakamalaking pagkukulang. Ang korupsyon ng pinakamababang kawani sa ating mga ahensya. Isang refleksyon sa ating depektibong pamumuno.
Kaya dapat ayusin natin ito. Mula sa pinakaugat, puputulin natin ang ugat ng korupsyon upang hindi na lumaki at lumago pa ito. Hindi na magsasanga-sanga. Ibigay natin sa taong bayan ang kanilang kailangan. Hindi natin sila paghihintayin. Karapatan nila yun. Paglilingkuran natin sila ng ayon sa nararapat. Aba, ang tindi ah. Ang tapang ng presidente nila. Lahat handang banggain, lahat handang gawin. Huwag lang manig ang korupsyon dun sa bansa nila. Nakakaingit ho, di ba, ma'am? Oo nga. Sana, ganun din ang sitwasyon dito sa atin. Tingin nyo, ma'am, may pag-aasang maging ganun din tayo? Bakit hindi? Basta ba't matino ang pipiliin nating iboto sa araw ng eleksyon? Sa bagay, wag lang sana magkaroon ng dayaan. Grace Ram, anak, bakit nandito ka na? Maaga pa. Mamaya ka pa dapat rumilyevo sa akin. Kasi na, iniisip ko, pagod na kayo eh. Nay, bakit kaya ganito? Trabaho tayo ng trabaho araw-araw. Pero yung iba naman, pasarap ng pasarap. Pakain-kain pa ng mamahalin sa New York. Anak ko, ay kung magsalita ka, para namang hindi ako sanay sa hirap. Masaya ako sa ginagawa ko. Nahihirapan man ako, tayo. Alam naman natin na anumang gastusin natin mula sa pagpapatulo ng ating pawis. Yun ang akong problema, Nay. Lagi na lang kayong nahihirapan. Kung bakit naman kasi hindi man lang ninyo hinga ng kahit konting sustento yung dati nyong asawa. Tristram, huwag naman ganyan magsalita, anak. Tatay mo pa rin ang tinutukoy mo. Wala na akong tatay. Mula nang layasin niya tayo ng 5 kapatid. Para magsama na sila nung kabit niyang halos kasing edad ko na lang. Oops. Tama na yung pagsusungit at pagsisentimiento, anak. Hindi maganda yan para sa negosyo. Baka mamaya malasim pa itong karinderya natin. Baka isipin ng mga customer natin na sila ang dahilan kung bakit nagsisimangot ka. Layuan pa nila tayo. Malayong mangyari yun, Nay. Tayong dalawa, ang sarap yata natin magluto. Saka isa pa, ang luwag-luwag ninyo sa mga suki nyo. Maluwag? Oo naman. Bebiluin nyo. Bukod sa nagpapautang na kayo sa mga kumakain dito, hinahayaan nyo pa sila magkwentuhan at debate dito hanggang gusto nila. Gaya naman kayo, no? Oh, bakit? Oh, kanina pa andito yung mga taga-call center na yan, ah. Umorder nga ng hapunan. Pero matapos kumain, andyan pa rin at panay ang kwentuhan. Hoy, yung boses mo. Tsaka yung mga taxi driver na yun, no? Hayaan mo na lamang sila, anak. Yung mga taga-call center, nagpapatay lang ng oras kasi mamaya pa alas 10 ng gabi ang simula ng pasok ng mga yan. Ang alam ko, pang graveyard shift yung sina Peter at Yuni, nagpapatay lang ng oras yung mga yan. At yung mga taxi driver naman, Diyos ko, hayaan mo na, anak, hayaan mo na. Buti nga, komportable sila dito. Ako, nanay. Ginagawa na nilang tambayan itong karinderya, no? Paano naman yung ibang gustong kumain? Ayos lang na magsitambay sila dito. Ang importante, may mga suki tayo. Dami naman natin mga mesa eh. O sige anak ha, kung gusto mo kung tulungan, puntahan mo na muna yung mga customer natin. Alamin mo kung may mga kailangan pa sila, ha? Sa akin lang naman huwag silang masyadong garapal. Palagay natin, bahagi na talaga ng buhay natin ng korupsyon. Huwag naman sanang masyadong garapal, di ba? Ano ka, Peter? Garapal ang Hindi rin tama yung ganyang attitude, ano? Dapat all or nothing tayo. All or nothing tayo laban sa korupsyon? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Imposible nga yun, no? Ba't imposible? Kasi nga, kumbaga sa simento, nakalubog na ang mga paa nating lahat sa korupsyon. Nasa sistema na natin mga Pinoy yun. Kalokohan. Ako, hindi ko rapat never kung tatanggapin yung sinasabi mo. Talaga lang, ha? Oo. Bakit nung nagpaparinyo ka ng rehistro ng sasakyan mo, gumamit ka ng fixer? Ba't ikaw ba?
Gusto mong matagalan ka sa pagpaparehistro? Hindi nga eh. Oh, hindi pala Pero eh. hindi ko naman sinasabi na hindi ako pumapatol sa korupsyon. Minsan-minsan lang naman yun. Minsan kada isang taon. Ganon? Oh, Nasaan na yung sinasabi mo kaninang all or nothing laban sa korupsyon? Oh, imposible nga yun eh. Dahil, bago kami lutong dessert, leche flan, halayang ube, baka gusto nyo umorder. mamaya na. Tristan, Ha? take out na lang namin yung... Take out? Oo nga. Mamaya. anyway, malapit na yung duty namin eh. Sige. Lolo Dadong, Lola Tikang, minsan, nag-aalala ko doon sa anak kong si Tristram eh. Kakaiba nga yung si Tristram sa lahat ng anak mo, Sosing. Parang ipinaglihim mo sa sama ng loob yung batang yun. Pangalanan mo ba naman kasi ng ganun? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng Tristram, malungkutin? Baka naman hindi malungkutin, Tikang. Baka naman masungi. O hindi ah. Yun naman, oo. Hindi. Sigurado ko malungkutin ang ibig sabihin nun. Dahil nung nagtuturo pa ako, may estudyante kung ganyan din ang pangalan eh. Ganon? Moody din masyado. Tsaka pesimista, laging malungkot, at yung nakikita yung kapangitan ng mga bagay-bagay. Yun nga mismong nanay ng batang yun ang nagkwento sa akin. Nahuli ng araw niyang nalaman kung ano ibig sabihin ng pangalang na ibigay niya sa anak niya. Sising-sising araw siya. Ganon ba yun? Oo. Kung anong kahulugan ng pangalan mo, yung ka din. Ibig sabihin kung ligaya ang pangalan mo, dapat masayahin ka. Oo, dapat sana. Di kung Gloria ang pangalan mo dapat may hatid ka din, Gloria. Oo. Dapat sana. Sana. Hindi naman ho ako nagbigay ng pangalan ng panganay namin sa kanya. Si Noel ho may ideya sa pangalan ni Tristram. Ay, nako. Napadako na naman tayo sa magaling na asawa mong yon. Sosing, erase. At baka mauwi ka na naman sa pag-iyak. Pinipilit ko na nga lang hindi isipin pero kahit papaano, nadadamay pa rin ho sa usapan manaka-naka. Biglang sabihin, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-recover sa ginawa niya sa'yo. Ganun na nga ho. Oh. Pero, hayaan nyo na nga ho yung isang yun. Total naman, hindi ko na ho mababago nakaraan. Ang iniisip ko na nga lang, swerte ko kahit papaano. At eto nga, nakakaraos naman kami mag-iina sa araw-araw. Kita nyo naman, minsan hindi pa ako pumapalya sa pagbabayad upa ko sa inyo. Ay, oo nga pala. Ito nga ho pala yung upa ko sa burrito. Ay, nako, Sosing. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo. Kahit na ano pang mangyaring kabwisitan sa buhay mo, lagi ka pa rin nakatawa at masayahin, ha? At gaya nga na sabi niya, hindi pumapalya sa pagbabayad ng Ayun, ba isa? Ay, andyan pa ba kayo, Nay? Aba, si Tristram. Anak ko! Teka, sandali! Ay, Nay, Bakit? Bakit, anak? Na paano ka, iho, ha? ba't hinihingal ka? tumakbo ako mula sa karinderya patungo rito. Bakit? Ano nangyayari? Yung asawa niyo, Nay, bigla na namang sumulpot at nanggugulo naman doon sa karinderya. Ako naman, oo. Diyos ko, lagi na lang ganito. Kasi naman, Nay, hindi niyo pa tinatabla ng todo Alam niyo na nga matigas ang ulo at makasarili siya. Inaabuso kayo. Pero sige lang ang pasensya niyo. Sosing, may punto itong si Tristram. Kapag nanahimik ka lang lagi, sa kabila ng katotohanan may umaabuso na sa'yo, At malamang naisipin nung nang-aabuso na kayang-kaya niyang kayang-kayanin ka lang. para lang yan doon sa kwan Walang iniwan doon sa ginagawa sa atin ng mga buktot na politiko, hindi ba? Mientras pinagbibigyan, lalong kumakapal ang muka. Tama, Nay. Kaya huwag na kayo magpakamartir. Kapag inaabuso kayo, tumutol na kayo. Para magkaroon naman ng pagbabago. Bako! Sino ba yan? Ewan, ang kulit ano. Awatin niyo! Ay, wag! Ayan natin, nakakatawa Ay, oo nga. Ayaw niyo yan. May liit Sinasabi pala ko ba? sa'yo. Sabang kumakain tayo. Ba't when pupunta ako dito, andito ka rin? Ay, ingay. Bakit ba, pare?
may padas bang nagbabawal ng pagkain dito sa karinderya ni Aling Sosing, ha? Ano ba pakialam mo kung gusto kumain dito? Hindi mo ako pare, ha? At sa totoo lang, suspetsoso na ako sa'yo. Suspetsoso? Oo! May tsura ka eh. Oh, At ang tingin ko sa'yo, kaya ka laging nakatambay dito sa karinderya dahil type mong aswangin ang misis ko. Ano? Sagot! okay ka lang. Hindi ko nga kilala kung sino misis mo, pare. Alin? Tapos pagbibintangan mo ko ng ganyan. Ganito, ha? Ako, pagod na sa pagdadrive ng taxi. Oh. 24 oras ang sakop ng trabaho ko. Siyempre, kailangan ko ng maayos na pagkain. Dahil kulang nga ako sa tulog, di ba? Kaya babawi na lang ako sa pagkain. O ano ngayon? Ha? Pare naman, Ano ngayon? yun ang dahilan kung bakit ako andito. Kasi ang sarap ng pagkain dito sa karinderya ni Aling Sosing. Kita mo naman, halos lahat ng klase ng tao. May mga matanda, may bata, profesional, may mga driver na kagaya ko. Oh, kita mo? Sa madaling sabi, dinadayo ang karinderyang ito. Lalo na't bukod sa masarap na pagkain, okay na okay pa mga nagsisikain. Masiglang kwentuhan, palitan ng mga ideya dito. Tama na! Tama na! Oy, hindi mo alam kung sino kausap mo. Kilala mo ba ako, ha? Ha? Hoy! Para malaman mo, dati kong barangay captain. Opisyal ako.